Ang daming mga nagkakabalisyon ngayon nito, no? Kasi nga, kung ano naman i-share natin. Mag-ingat po kayo ha sa mga gi-share or gi-post ninyo na yung mga hindi totoo. Kasi ganito po yung marireceive ninyo, false information and physical harm. Basahin nyo po yung nakasulat dito. Dito po ninyo makikita kung paano nila yan gi-verify kung legit ba yan or hindi. Kapag po hindi legit yan, magkakaroon po kayo ng ganitong violation. Kapag nag-post yung isang content creator ng false information or hindi totoo, kapag nag-share kayo, magkakaroon din kayo ng ganitong violation. So, sample na kapag share kayo at nagkaroon kayo ng ganitong violation, matik dyan sa account ninyo may notification. Matik, pwede kayong mag-appeal kayo or mag-report a problem. Kung wala naman kayo nakikita na appeal, so pumunta kayo dito sa my creator support. Hanapin nyo itong creator support, then monetization, policy guidelines, appeal, demonetization, and decision. Then, scroll down, hanapin nyo itong this form. I-tap nyo lang itong content. So, ilagay nyo dito yung link ng page or profile yung gamit ninyo at yung post na na-share ninyo na nag-cause ng violation, then i-tap nyo lang itong send. Then, pwede din kayong mag-report a problem. Paano mag-report a problem? So, pumunta lang kayo dito sa my help and support. Report a problem. Continue to report. Include. Then, hanapin ninyo dito kung profile or page kayo. Dito, kailangan nyong isulat kung ano yung nangyari sa account ninyo. So, ito yung sinulat ko sa account ko, no? So, ilalagay ko lang dyan sa comment section kung ano yung isulat ko para pwede nyong i-copy kung ganito din yung nangyari sa inyo. Pwede rin kayo dito mag-screenshot, record screen, upload from photos. So, kailangan nyo mag-send nung na-receive ninyo na notification na nagkaroon kayo ng violation. Send ako dito ng tatlo, no? Yung nagkaroon ng policy issue, yung profile account ko, at yung violation. Depende sa inyo kung ilan yung isi-send nyo dito, then itap nyo yung send. Gaya ditong profile ko, ang nag-post nito itong account ko, tapos nag-share yung profile ko, nagkaroon siya ng ganitong violation. Then, nag-appeal ako, nag-report a problem, after few hours, nawala na yung restriction, ngayon okay na siya. Pero itong account ko until now, nandito pa rin. Antay tayo kung kailan mawala. Ang importante, nag-appeal tayo, nag-report a problem, so magantay tayo kung ano yung result ni Meta. Swerte ko kasi hindi ako na-demonetize, nagkaroon lang ako ng ganito, still kumikita ako sa mga content ko. Kapag nagkamali kayo ng mas mabigat na violation, pwede kayong ma-demonetize at sayang yung account ninyo.